A very good morning. Nag-harvest na sila guys, oh. Ganda kayo ng palay nila, no? Mama, ano mo talagang ganda ng pagtubo. Interesting. Ang ganda ng aming weather. Ah. Ano yan sila guys, parang mga lama. Lama yung ano nila, iba yung salita nila. Katulad yan, yung nag-renta sa amin sa baba, mga, ay sorry, kasi mobile gamit ko. Mga lama sila, mga ano, may ibang salita sila ba? Katulad din sa atin na pare-pareho mga Pilipino pero iba-ibang ano, like ako, Ilonggo ako, Hiligaynon, yung salita. Sila sa Nepal ganon din guys. May mga ano sila, may mga sarili silang dialect, mother tongue. Diba? Tagalog, Ilocano, Cebuano, Ilonggo, mga ganon. Hiligaynon. Yun lang pinag-iba, may cast-cast sila. Pasensya na kayo guys kasi kakagising lang, kakain kami, ayuhan, at ang breakfast namin, tingnan yung breakfast namin yun. Scrambled egg, garlic rice, and yung sausage namin. Nag-request kasi si Johan, Mama, please make ganito. Pamilyan sila guys. Tulong-tulong sila sa kanilang rice. I think nirerentahan mo nila yung lupa kasi hindi man ginagamit. Patulad sa kaibigan ni Johan sa baba, parang hirap siya nung naglaro sila ni Johan. Hirap siya magsalita ng Nepali. Pero ngayon marunong na yung ano niya, kaibigan niya kasi nag-aaral na dito sa Kathmandu. Ang kati dito, oh. Yan na, namumula, oh. Ang kati. Dito na sila guys, oh. Tapos na nila, oh. Pahinga muna sila. Grabe, para nakakapagod din, ano. Tapos mataas pa yung araw. Ayan. Dahil makalat dyan kagabi, gawa nga nung ating Christmas tree. Ayan. So, ngayon pa lang ako magsisimula ng linis-linis. Tapos na sila, guys. Ayan, kalbo na. Ayan pa sila, oh. Dami, oh.
So kayo din ba, sa mga kaedad ko, nakakaranas din ba kayo? Okay, girls talk muna tayo. Gusto ko ring itanong sa mga katulad ko, sa ka-age ko na magpo-45 na ako, yung gano'n na maramdaman mo para kang nag-hot flashes. Siyempre, nasa 40s na tayo, ano? Hindi na tayo bata para hindi makaramdam. Wala lang, parang nakakatawa lang na yung kasama mo, nilalamig sila tapos ikaw naiinitan. Hindi ko talaga minsan, tama ba sabi ko? Di kaya minsan ikaw yung nilalamig, naiinitan sila. Ay, katulad kanina, natatawa ako. Tatawa talaga ako kanina. Kaya parang sabi nila, ano bang tinatawa-tawa mo? Kasi sabi ko, kayo naiinitan, kayo nilalamig, kayo ako naiinitan. Yung ganun ba, guys? Kaya nagpapahinga-hinga muna ako, naglaba lang ako ng bedsheets, nagpalit ako ng mga bedsheets. Kasi nga naglinis talaga ako dito ba, guys. Tsaka iniisip ko pa yung mga halaman. Kasi kailangan ko ayusin yung mga snake plant. And ayun, and thank you VJ Succulents. Ayan, sa lagi mong pagre-reply at lagi mong pagbibigay advice kay Ate Mila. Ayun, so mag-winter na, so like na like daw ng mga succulents ang winter. So kaya inano ko no, nilabas ko na yung mga succulents na ayaw nila sa loob. Ayaw nila dito. Alam niyo ba ang asawa ko? Hindi yan siya nakakain. Kasi hindi ko naman yung kasalanan. Guys, kaninang umaga kasi before siya umalis. Kasi si Deepak, pag umalis siya pag umaga, kung gising na ako, tatanungin ko yan siya. Sabi ko, kakain ka ba dito or hindi ka kakain dito? So sinagot niya ako kaninang umaga na hindi daw siya kakain dito. So ang nangyari guys, hindi ako nagluto. Ngayon, umuwi siya, sabi niya, may food? Sabi ko, wala kasi sabi mo hindi ka makakain dito. Sabi ko sa kanya, sabi niya kahit konti. Sabi ko, oo, kasi nga ulam namin yung kanina, scrambled egg, tsaka sausage. Kasi pag kami lang ni Juan dito, hindi ako talaga yung nagluluto kasi okay lang sa amin ni Juan. Prito-prito at konting gulay-gulay, yung ganun ba. Kaya ayun, alam niyo naman si Juan, yung panlasa talaga, Filipino talaga si Juan niya. Kaya ayun, nagluluto lang naman ako pag talagang si Deepak andito. So ayan, at binigyan ko siya ng prawn at yun lang kinain niya. At baka maya-maya, kakain din naman yan siya kung anong gusto niya. Malaki na yan siya guys. Kung anong gusto niya at mamaya kakain yan siya. Kung talagang gutom siya, kakain yan. Sila guys, tapos na sila oh. Yan. Parang nakasampo sila na sako. I hope makakapaglaro na dito yung mga bata kasi pag during winter maglalaro na yan sila dito. Mag-harvest din yan sila guys, pero yung kapila parang green pa yung kulay. So at least natapos na nila bago magabi kasi mahirap, malamig. So guys, bago ko end yung vlog ko, yung kanilang loto dito or loto-loto guys is open na. Yung EDV nila, yung bang mag-fill up again. At kung sino ang mapiling pamilya or applicants, yun ay mapupunta sa Amerika. Yun ang pinakaloto-loto nila dito. Kung maswerte ka, mapalad ka. Alam nyo ba guys, marami na si Deepak mga kaibigan, yung mga kaibigan ng mga kuya, mga kaibigan nila halos sobrang mga mapapalad na napipili sila. Actually, kung mananalo ka at kung mapili ka talaga, kahit si Mandira, kahit kami, nagtatry kami. And hindi yun guys basta-basta lang na mag-ano lang kayo, pipila kayo, tapos ticket. Hindi guys, mag-fill kayo online. Direct yan sa US government guys. At sila kasi yun ang parang sila yun bubunot-bunot kung sino ang mapipili. And after nyan, kung mapili nila, interviewin. And then, I think yung sa mga mapipili, ang gagawin nila is ticket lang ang kanilang gagastusin. The rest, pagdating nila doon, mayroon nang i-provide na bahay and then bibigyan sila ng palugit na makahanap din ng trabaho or may mga trabaho na for time being kung hindi man sila makahanap guys. Pero, for sure na yung mga green card and yung citizenship mo. Kaya yan ang pinakamaganda dahil parang every year yung EDV nila na tinatawag. Talagang grabe, marami silang natutulungan. Yung iba nga guys, nasa village pa sila kasi syempre, pag isang member yung mag-a-apply, syempre isusulat niya yan yung mga yung mga family member niya. Damay-damay na yan sila. Napakadami guys. Napakamapalad nila na isa sila sa mga mapili. Meron talaga guys na mga mapapalad. And napakadami. Hindi lang yan hindi lang yan 10 family ang kanilang kukuhanin guys. Napakadami ang mapipili. Imagine mo kung isa kayo dyan ang mapipili. Kaya ayun, open na. Kasi nakita ko yung nandito sa amin, yung parang Photoshop. At nagtanong ako kay kuya kasi nakapost na siya. Kahit ngayon saan?
open na guys, as in pwede nang mag-apply kahit kami, pero hindi kami, pag nag-apply kami, hindi kami pumupunta sa mga ganyan, dito kami mismo sa bahay, dahil alam ni Deepak kung saan mag-apply online, tsaka yung may talaga, may picture talaga na standard, hindi ka basta-basta na mag-fill up ka lang dyan, kailangan kung ano yung kanilang dyan, sa rules nila, sundin mo talaga, kasi pwedeng ma-denied lahat or ma-decline lahat ng mga fill up mo, hindi tinatanggap. Kasi syempre direct yan sa US guys. So yan yung mga chances ng mga taga dito na every year open yan guys, yung EDV na tinatawag, Electronic Diversity Visa Program. So ayun, yan yung free visa na for time being na ibibigay ng US Department of State kung sakali mang mapipili or mapili ang isang family, then the rest ayun, continuous na bibigyan na sila ng citizenship. So, ayun guys, i-end ko na yung vlog ko, na i-share ko lang sa inyo para at least maging aware din kayo na mayroon silang ganito dito sa Nepal. Lahat yan guys, basta citizen ka lang dito, pwede kang mag-apply. And sobrang napakadaming mapapalad. And para sa kanila siguro yun, kaya talagang napipili sila. Kami, ilang beses na kami, pero wala. Si Mandira din. Actually, last year si Mandira nag-apply siya pero kami hindi na kami nag-apply. Pero kami, since hindi pa kami nag-forgo dito, nag-apply na kami kahit basta guys, as long as citizen ka lang, Nepalese citizen ka lang, kahit saan ka, na gusto mo ring mag-apply niyan, pwedeng-pwede ka guys mag-apply. Basta i-ano mo lang, US Department of State, Government, tapos Electric Diversity Visa, EDV, yung ganon. I-ano nyo lang yan, i-open nyo lang. Tsaka automatic na yan, i-guide kayo. So, ayun lang guys, ang ko sa inyo, ma-share ko sa inyo. And again, thank you so much sa pagbigay nyo oras para lang mapanood ulit itong vlog ko. Ang oras naman yan is 5:40 pa lang, pero dumidilim na and palamig na ng palamig. And yung siyempre, yung aking Christmas tree. And ayun, ano pang inaantay nyo? Magkabit-kabit na rin kayo. So, ayun guys, good night sa inyong lahat. And I love you.